May maunawan, ba't siya kailangan dumaan, ano? Kailangan siyang dumaan, bawal yun. Bawal sa mga Hudyo, no? Verse 3, Then cometh he to a city of Samaria. Ang Samaria, capital city yan ng Israel na Northern Kingdom, no? Napuntahan ko yan, actually, mga Hudyo, hindi pwedeng pumunta yan, papatayin sila. Hanggang ngayon, ganyan sila magkaaway. Yung gulo ngayon ang tinatawag na, anong lahi yun, ano? Yung Palestino, saka Israel, yan yung pinagmulan nito. Ganyan siya, hindi sila talaga pwedeng magkasundo, no? So, pero ang Panginoon, of all the Jews, lalo na teacher siya, nagulat yung mga alagad niya, bakit siya dadaan? No? Bakit siya dadaan? Sabi niya, kailangan siyang dumaan. Verse 5, Then cometh he to a city of Samaria. Ito nga yung capital nila, Samaria, Sychar. Ang pangalan niya ngayon, kung mahilig kayo sa, Nablus. No? Capital city ng, ang tawag dyan, East ba o West? Western. West, di ba, ang Palestina, dalawang grupo sila ngayon, no? Yung nasa, nasan ba yung Gaza? Gaza, at saka may isa pa silang kasama dun sa tinatawag na isang border, no? Nasa east, nasa may tawag niya sa Israel. Doon nagpunta ang Panginoon. Ngayon, ang sabi dito sa verse na to, mga kapatid, Then he came to a city of Samaria, ang tawag doon ay Sychar, ngayon ay Nablus nga yan, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Sa Old Testament kasi, nung sinabi ng Diyos na Abraham, malis ka dyan sa Iraq, punta ka sa Canaan, nagpunta si Abraham, pero hindi niya nakuha yung lupa. Kasi may nakatira na Canaanites. Ang ginawa niya, bumili siya ng isang kapirasong lupa para paglibigan niya ng asawa niya at ng pamilya. Ngayon, dumating yung apo niya, si Jacob, may binili namang lupa. Mula dun sa lupa na yun, may tinayo siyang balon. Yun yung balon na pag-usapan natin. 2,000 years na nabuhay si Abraham bago si Jesus, sa katawan tao. Sa atin, 2,000 years ang layo natin kay Jesus. Kaya 4,000 taon na itong balon na to. Pero nung pinunta namin to, may tubig pa. Kaya nasa loob na nga lang siya ng simbahan. Ganun naman Pagka inano ng Panginoon, pagka connected sa ginawa ng Panginoon, at tinatayuan nila ng simbahan yan, tourist spot, nasa loob siya ng simbahan, nasa altar siya mismo. Pero balon siya talaga, no? Na meron pa rin balde na pag ang ginagawa nga ng mga turista na kukuha ng tubig, tapos may dalang mineral water na bote, lalagyan, holy water daw yun. Yun ang paniwala Hindi ba, yun mismo doon. Ako hindi ako uminom, no? Kasi mahina ang tiyan ko So, nakita ko yung lugar na yan, kaya mas na-appreciate. Pero nung panahon ni Jesus, siya, lantad na lugar yan. Ano lang talaga siya, balon lang, tapos siguro kung meron ng baka, lang yan, ng pawid, no? Konting pawid, o baka talahib lang yan. At saka, papaliwanag ko sa inyo ang balon, ang balon sa kanila, hindi katulad sa atin, may nakasabit na timba. Sa kanila, wala. Tali lang. Kasi ang kultura sa kanila, yung mag-iigib, yung kanilang pang-igib ay tapayan na maliit, o pitchel, na may hawakan. So, yun ngayon ang itatali nila. Saka nilalaglag, pag nakakuha, tatanggalin sa tali, uuwi sila. Kailangan alam yung kultura para ma-appreciate niyo yung kwento sa Bible, So, ito na, punta na natin yung ating outline, pinakita ko na yung background. Unang-una, bigla raw sabi sa verse 7, there cometh a woman, may dumating na babae, na Samaritan of the Samaria to draw water. Ang trabaho niya mag-iigib. By the way, isa pang kultura sa Bible, ang taga-igib sa Bible, babae. Tapos meron din nagpapaskul na babae, Sa Old Testament, marami huwag kayong magugulat, sila talaga yung taga-igib. Tapos ang babae, dahil doon sa Bible time, pangbahay lang ang mga babae, sorry to say, lamang nga kayo sa kanila Hindi sila usually nagtatrabaho sa labas ng bahay. At kung mag-iigib sila, tatapatan nila yung oras na ganito, umaga, hindi pa mainit. Kasi mag-iigib sila, mainit, O kaya yung bandang hapon. Dalawang purpose niya, para hindi mainit. Pangalawa, para kasabay nila yung ibang nag-iigib, kasama na yung chika-chika doon. Ganun sila hindi normal sa kanila yung nangangapit bahay. Hindi. Pero pagka nagkaroon sila ng pagkakataon, ayun, sa balon, doon sila magkukwentuhan, Pero nakakapagtaka rito, itong babaeng ito, okay? Aralin natin her situation. 3 grupo lang itong lesson na to. Ano ba yung sitwasyon niya? Bilang babae, mas ma-appreciate nyo. Unang-una, pinakita ko na her race. Ano ba ang kanyang lahi? Samaritan siya. Sa paningin ng mga Hudyo, maruming lahi sila. Sa paningin ng mga Hudyo, hindi sila pwedeng maligtas. Pero hindi yan ang paningin ng Diyos, Yun ang maling interpretasyon ng mga Hudyo. Kasi akala nila dahil pinili ng Diyos si Abraham,
Tama ka naman, pinili niya. Tapos mula kay Abraham, nagkaroon ng Hudyo ng mga lahi. Ang akala nila, nagkaroon sila ng kaisipan na mahal ng Diyos si Abraham, therefore si Abraham lang ang ligtas. Mali yun. Kami inaral na namin, totoong may pinili siyang isang tao, totoong may inalagaan siyang isang tao na parang siya lang ang binabantayan niya sa Old Testament. Kaya pala niya binabantayan para matuto siya patungkol sa Diyos. Pero bandang huli, pag marunong na siya patungkol sa Diyos, siya yung ipapadala para sa ibang tao. Yung nangyari, sinarili ng mga Hudyo ang kaligtasan. Kaya, mamaya makita nyo, sasabihin nila, salvation is of the Jews. Parang hindi nila sabihin, Hudyo lang ang maliligtas, mali yun. Kaya ka tinuturuan ng Diyos para gamitin ka niya para ituro mo sa iba. Na-misinterpret nila yun. So, yun yung niya, no? Her race, tapos her place, pinaliwanag ko na sa inyo, taga-Sychar siya, or Nablus na yan. Hanggang ngayon, capital city to. Capital city ng mga Palestino to, no? Tapos, her base. May gusto akong pansinin niyo. Reputation muna. Mamaya makikita niyo, no? Unahan ko na kayo. Ano yung reputasyon ng babae ito? Okay, bukod sa Hudyo siya, wala sanang problema kung Hudyo siya eh. Pwede namang, hindi. Samaritana, kung Samaritana ka, pwede namang okay pa rin yung reputasyon mo. Pero to talagang, totally, masama ang record niya. Makikita niyo mamaya, isa siyang babae na napakasama na record niya, no? Pero wala nakakaalam noon. So mamaya makita natin reputation niya, may bad reputation siya. Pero gusto kong pansinin niyo yung nakaupo si Jesus. Ito yung tapos asa may mga alagad ni Jesus, no? Actually, laging kasama niya 12 eh. Kahit sa may magpunta sa Bible, kung saan sa magturo na, minsan nga, nagpipray ang Panginoon, ginugulo siya eh. Minsan nga, natutulog, ginigising siya eh. Kasi lagi silang kasama eh. Ito lang yung panahon na nawala yung 12. No? Nasaan kaya sila, no? Well, ang totoo niyan, sinama sila ng Panginoon dyan, pero nag-aalisan sila. Bakit kaya? No? Maaaral natin mamaya, no? So, pero gusto kong pansin niyo, di nakaupo ang Panginoon. Mag-isa na lang siya. Mamaya ko sabihin ko siya, nagpunta yung 12, no? Biro mo, Panginoon mo, iniwan mo. Master mo, normally, di ba, kahit nga tayo, walang iwanan. Lalo na doon sa lugar na yun, ang tawag natin, parang ang perception nila, kalaban nila yung mga lahi yun. So, dapat lalo hindi nila iwanan ng Panginoon, pero iniwanan nila. May dahilan sila ba't nila iniwanan, no? So, naiwan ngayon ng Panginoon, mag-isa. Tapos ang oras dito, kahit nakalagay dyan 6th hour, sa Israel ang oras, hindi katulad natin na alas 12 ng gabi ang simula. Pag alauna, first hour sa atin yon, no? Ngayon, kunwari, anong oras yan? Alas 5, 17th hour na ngayon. Pag sa military time, pang 17. Hindi. Sa kanila ang oras nagsisimula, alas 6 ng umaga. So pag sinabing first hour, alas 7 yon. Pag sinabing eto, 6th hour, alas 12 to. Alas 12 ng tanghali, nag-iigib yung babae. Di ba sabi ko sa inyo, babae, ayaw nila mag-iigib ng ganyan, no? Gusto nila madaling araw o kaya yung hapon para may makachika-chika pa, no? Tapos ang Panginoon, alas 12 rin, nandiyan siya. Ngayon, eto na, sabi sa verse 7, There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, bigyan mo nga ako ng tubig. Now, napakita ko na sa inyo kanina, dinig ko. Alam mo ba't dumaan ang Panginoon dito? Dumaan ang Panginoon dito dahil lang sa isang babae nito. Ibig sabihin to, napakahalaga nitong babae ito. Bagamat siya makasalanan, no? May makita nyo kaning kasalanan niya, pero ganun kamahal ng Diyos ang bawat isang tao. Nawiling niyang iwanan yung Galilee, yung north at saka south, no? Actually, yung gagawin niya ito, pwede siyang i-ano na ng mga tao na hindi na natin kakampihan. Minsan ganyan tayo, sasamahan din, di ba? Pagka may kaaway ka, kaibigan ng kaaway mo na rin. Hindi dapat yung gano'n. Ang Panginoon, kaaway ng mga kalahi niya na Hudyo, yung mga Samaritano, pero dahil mas naintindihan niya yung konsepto, kailangan itong babae ito ng kalinga niya. Okay? So, pupunta niya kahit mag-isa. Kapalit ng 12. Actually, parang sinasabi, Panginoon, huwag tayong dumaan dyan. Ganun, huwag tayong dumaan dyan. Hindi dapat yan. No? Kasi pinili, hindi, sama kayo sa akin. Meron tayong mission dito. Hindi, Panginoon. Iiwanan ka namin. Minsan pwede mangyari sa atin yan. No? Na dahil meron kang isang taong nilapitan, tinulungan, yung hindi nakakaintindi, ay hindi na natin kaibigan yan, tinulungan niya yung kaaway natin. Tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon. No? Sabi niya sa babae, pahinging tubig. Ano mo, Diyos ka, hihingi ka ng tubig sa tao. Actually, kung alam nyo lang ang dapat matuto tayo ng humility sa Panginoon.
Minsan tayo, dahil lang sa pride, nag-aaway-away tayo, o kaya hindi tayo maka-move on, no? Pero ang Panginoon, Diyos siya, bumaba na nga siya sa lupa. Tapos, pwede naman yung piliin kung ipapanganak siya, pwede siya ipanganak sa hospital, sa palasyo, pero pinili niya sa sabsaban. Humility yun. Dahil meron siyang gustong abutin, no? So, katulad dito, isang babaeng ang sama na reputasyon sa community, actually kaya siya nag-iigib ng alas 12. Kasi, ano siya pag nakita siya ng mga tao, wala pang sinasabi, natutunaw na siya. Kasi ganun ang tao, judgmental Judgmental na, kaya, kahit hindi mo naririnig, alam mo, ikaw yung pinag-uusapan, ikaw yung pinagkichismisan. So sabi niya, para maiwasan niya yung ganun, magigib na lang siya ng tanghali kahit mainit. Kasi ayaw niya yung nakikita niya yung pag-uusga ng mga tao o ayaw niya naririnig. Iniwasan niya yung tao, eto may tao nga. Ngayon ang nangyari na dito mo makikita ng Diyos si Jesus. Actually, ba't niya alam na may pupunta rito? Normally, wala naman talaga dyan, no? Hindi naman talaga pumupunta yung, walang nagigib ng alas 12 kahit lalaki, no? Walang nagigib ng ganyan. Kung kayo galing ng Middle East, sa Dubai, no? O sa Saudi, alam niyo kung ano ibig sabihin yan. Doon nga, may tinatawag na broken ship ang tawag ba doon, no? Basta, papasok sila ng umaga, I think hanggang alas 12 yata, no? Tapos titigil sila ng alas 12 hanggang alas 4. Uuwi mo na yan. Kahit na nahihirapan sila, uwi. Kasi sobrang init Kung nasa mall ka, walang customer yan, no? Kung nasa barbershop ka, walang customer yan. Babalik sila, broken ship ang tawag, alas 4 ulit. Hanggang hating gabi naman yun. Dahil sa sobrang init. Meron ding oras doon na pagka 49 degrees na, 48 degrees centigrade na lahat walang pasok. O gano'n. Lalo na rito, ilang na lugar, walang tao, mainit. Tapos may dala ka pang tubig, no? Pero ang Panginoon dahil alam niya, kasi Diyos siya Alam niya na sa lugar na to, sa oras na ito, merong taong pupunta na nagtatago sa kapwa-tao. No? Pero iminit niya ngayon. Dahil itong taong ito, alam niyo minsan ganito huwag tayo maging judgmental sa mga tao. Minsan yung taong sa tingin mo, sila yung napakamakasalanan, sila pa yung handang-handa ng tumanggap kay Jesus. Yan ang nakalagay sa Bible, si Mary Magdalene, no? Si Zacchaeus, nakaraan si Rahab, no? Makikita yun, etong Samaritan woman na to, na walang nakaisip na dalawa yung batik niya Una, Samaritana siya, kahit na ba ayos ang buhay mo, basta Samaritana ka, kalaban. Tapos Samaritana na, kapwa Samaritana niya, ayaw pa siya. Dahil sa masamang reputasyon niya, no? Okay, punta tayo. Sabi ng Panginoon, kainin tubig, gagamitin na ng Panginoon tubig. Actually, hindi siya. Of course, bilang tao, nauhaw siya. Bilang nasa katawang tao, napagod siya, pero hindi mahalaga talaga yung tubig. Ang tawag natin dito, gagamitin niya yung tubig bilang tulay. Tulay, para makausap niya yung babae. Minsan, ganyan tayo, no? Hanap lang, minsan may mga taong ayaw kang kausapin, may taong, kung talagang concern ka sa tao, may gagawin kang paraan. Do your homework, ang sabi nga. Do your homework. Huwag yung, siya may kasalanan, siya lumapit. Hindi ganun. No? Ba't siya kaya nagtatampo sa akin? Kaya siya umiis na yan Umupo siya. Pero kaya nga yung iba, yan ang ginagawa nilang ganyan, kaya hindi sila naniniwala ng Diyos Parang sinasabi ni Jesus, kaya kong isakripisyo yung maling paniwala ng tao sa akin na dahil sa gagawin kong ito, hindi na sila maniniwala ng Diyos ako. Actually, mga hindi naniniwala ng Diyos yun yung mga ginagamit. Kita nyo, Diyos ba yan? Ba't siya napagod? Diyos ba yan? Ba't siya nauhaw? Well, Diyos siya. Pero sa katawang tao niya, napagod. Pero gagamitin niya. Sabi niya, kanyang tubig. Tingnan natin ang sagot ng babae. No? Alam niyo, ang rason talaga, lalapitan siya ni Jesus para akayin siya. Pabalik sa Panginoon. Para mag-repent siya at baguhin ang buhay niya. No? Parang tayo. Maraming tao talaga umiiwas sa Panginoon. Tanda niya, no? Bigyan mo siya ng ibang bagay, kahit makasalanang bagay, sasamahan ka niyan. Pero pagka sa Panginoon na, mas maraming pagkontra. Maniwala kayo, mas maraming pagkontra. Katulad ditong babaeng to, no? Ang unang argument na, ganito, may dalawang klase sa tao Pagka gusto mong, tanda niya, sabihin ko na yun sa pangkonklusyon ko, pinakamahalagang kailangan ng tao, hindi pera, hindi relihiyon. Sa English nga, puro letter R to. The greatest need of a person is not resources, pera. It is not reasoning, hindi karunungan, no? It is not religion. Hindi yan ang kailangan natin. Although yan ang pinag-aagawan dito sa mundo.
the greatest need of a person, mapalalaki ka, mapagbahay, relationship. Relationship, bakit? Kasi kaluluwa tayo. No man is an island. No? Sa ayaw at sa gusto mo, kahit pinakamayaman ka, hindi ka pwedeng mabuhay ng kumpleto kung wala kang tamang relasyon. Okay? So, itong babae ito, actually, sa buong buhay niya, ang dami niya naging karelasyon. Mamaya, makikita niyo yung hindi ko lang sasabihin to, nasa Bible to, no? Dahil may hinahanap siya. Pero sad to say, hindi niya nakita yon, no? Una, tapos, ngayon, kung gusto mo magkaroon ng relasyon, may dalawang bagay dyan na mangyari. Kailangan gumawa ka ng tulay. Itong ginagawa ni Jesus ngayon, tulay. Pero, yung mga taong umiiwas, gumagawa naman sila bakod. Ayun, bakod. Ayaw nilang kausapin ka. Maraming ganyan tao, no? Kausapin mo sa Panginoon, hindi, makita tayo ng relihiyon, may relihiyon na ako. Kaya, ay hindi, babae ka, lalaki. Ang dami. Ito, 7 yata, itong aralin natin. 6 lang, no? Pero actually, pwede pang dumami ito. Unang argument ng babae, sabi niya sa verse 9, then saith the woman, verse 8 muna, nasan yung 12? For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Biro mo, tanghali nga naman, kailangan kumain. Pero, bibili po kami ng hindi tayo nakapagbaon. Pero, kung 13 kayo katao, 2 lang pwede nang bumili ng tinapay, di ba? Kaya nang buhatin ng 2 katao, yung pagkain ng 13. Bakit 12 ang walis? Ang dahilan dyan, dahil ayaw nilang mag-stay doon. Sa tingin nila, marumi yung lugar. No? So, ginawa na lang nilang alibi yung pagbili ng tinapay. Minsan ganyan ang tao eh. Oy, matin ka naman sa church, may trabaho po ako. Okay yung alibay, tama yun, ano? Hindi mo pwede, huwag ka magtrabaho, masama yun, no? Pero minsan, yung alibay na maganda, nagiging sagabal para magawa mo yung mas maganda. Which is yun yung paglilingkod sa Panginoon, no? So sila ginawa nila, dahilan yung tinapay, no? Wala sila. Samantalang sinama sila ng Panginoon para sana turuan sila paano mag-akay ng kaluluwa. Pero sila, gumawa ng dahilan para, umiwas talaga. So kaya yung binanggit sa verse 8, wala. Ngayon, 2 na lang, mag-isa na lang Panginoon. Ang sagot kagad ng babae, di ba nakumamakawa ang Panginoon po yung tubig. Alam mo, ba't siya naghihingi? Wala siyang baka. Di ba? Tali lang yung nandun eh. Alam namang sumabit siya sa lubid, tapos depende yun, no? Baka mapatid yung lubid, pang lang yun eh, pang banga lang yun. So tama, yung babae, ang may kakayanan na kumuha ng tubig. Pero alam mo, sa halip na tulungan niya eh. Tingnan mo, minsan ang tao, kahit makasalanan na, ang dami pa niyang pride. Kita mo, siya, ang dami na niyang kasalanan. Pero so, inisip niya, hindi naman ako kilala nito. Hindi ako kilala nito, so kaya kong pagtarayan to. Tinarayan niya talaga ang Panginoon. Ang sabi niya sa verse 9, then said the woman of Samaria unto him, sinabi niya si Jesus, bakit ganyan? Sabi niya, Hudyo ka. Ba't humingi sa akin ng tubig? Bawal talaga yun. Alam niya yun na hindi kayo nakikikain sa amin, di ba? Kasi hingi ka pa ng tubig. Saan ang sabi niya? Tapos babae ako. Alam niyo kasi kahit sa Saudi at sa Dubai dati, bawal na kausapin yung babae sa labas. Kung hindi mo asawa. Okay? Kaya ako nung una, nag-vision ako doon, ako na mag-isa eh. Pero nung nalaman ko yung kultura na yung patay, sabi ko, kahit Pilipina, hindi mo pwedeng puntahan sa apartment nila kung nag-iisa kang lalaki, unless na may kasama kang babae. Kaya inubligo ko na lang ito, nasamahan mo ko, no? So, parang ganito rin sinasabi niya, cultural argument ang tawag dito, oy, bawal sa kultura natin yan. Bawal sa ugali natin yan, no? Ba't tayo mag-uusap? Tama nga naman, ilang na lugar. No, napakadaling, alam niyo yung tao, maruming isip, di ba? Makita lang na nag-uusap eh, kahit nga pinag-uusapan eh, something good eh. Ay, sila nag-uusap, no? Ay, ang dami na talagang lumilitaw. So, yun ang sabi tayo ng babae, wrong, no? Hindi tayo pwede mag-usap. Nasa ilang na lugar tayo, Samaritana ako, babae pa ako, hindi pwede. For the Jews have no dealings with the Samaritan. Tawag dito, racial argument na. Yung kanina, kultura lang, lalaki sa babae, tsaka nasa ilang na lugar tayo. Ngayon eh, Hudyo ka, Samaritana ako. Alam niya kagad eh. No, sa mukha pa lang, alam niya ng Hudyo to, tapos Samaritana ako, alas, no? Hindi tayo pwede mag-usap. Tapos pangatlo, alam mo, sumagot ang Panginoon, maganda yung sagot niya sa verse 10. Sabi siya, tulay lang yung inom eh. Sabi niya sa verse 10, Jesus answered, sabi ni Jesus sa babae, kung kilala mo lang, if thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, kung kilala mo lang ito kumakausap sa'yo, sabi niya, na naghihingi sa'yo ng tubig, ikaw pa nga ang hihingi sa akin ng tubig. At bibigyan kita ng tubig na buhay. Ang tindi, no? Sabi,
ginamit niya lang actually tulay yon para iparinda niya sa babae na, okay, may tubig ka ng physical, pero wala ka namang buhay na tubig. Alam mo yung tinutukoy dyan? Buhay ka nga physically, wala ka namang spiritual na buhay. Yun ang tinuturo ko lagi sa inyo. Ang tao, pag hindi pa siya born again, patay pa yung spirito niya. Nang ibig sabihin ng living water dyan, pagka tinanggap mo si Jesus, naging anak ka ng Diyos. Konektado ka na sa power source. Yun ang living water. Kaya ang taong born again, no, hindi religion ka, yung born again, yung tinanggap si Kristo, nagsisi sa kasalanan, kahit walang pera yan. Kahit inaaway siya ng marami, may contentment yan. May tubig siyang buhay. Na hindi na nauubos. Hindi na didrain. Okay? Eh sabi niya, okay na sa amin, hindi nagamit na. May cultural argument siya, may racial argument, saka yung may practical argument na naman yung babae. Sabi na sabi niya, ay pahingi. Hindi, sabi niya sa verse 11, the woman said, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence thou hast the living water? Sabi niya, nagulat muna sa living water, pero hindi niya maintindihan. Alam niyo sa Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maganda yung paliwanag, pero hindi mo muna maunawaan niya, wala ka pang Espiritu ng Diyos eh. Ang iniisip niya, tubig talaga literal na isang inom, hindi ka na mauuhaw. Yan hindi na tinutukoy ni Jesus. Tinutukoy niya yung relationship na spiritual. No? Sabi niya, imposible naman, sabi niya, maghihingi ka nga sa akin ng tubig, tapos bibigyan mo ko ng tubig na walang katapusan, sabi niya. Gumamit na naman siya ng argument. Practical argument yun. So minsan ganun din tayo. Pag sinabi mo sa tao, alam mo, pag tinanggap mo si Jesus, bibigyan ka niya ng buhay na masagana. Eh, nasa Bible naman talaga yun. Sasabihin na to, ikaw nga hindi ka nakakabayad ng renta mo eh. Parang dadaling ka sa practical, samantalang pinapaliwanag mo spiritual. Kaya rin talaga, kahit kami mga pastor, ang dami namin struggle. No? Kung ano yung bubutas sa'yo na, ikaw nga wala ka pang visa dito ganun, kami talaga tourist lang, no? 7 taon na kami rito. Hindi pa kami nakatakim ng ibang visa, puro tourist, no? So what? Ang mahalaga, nagagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, no? So siya sabi niya, wala kang pangsalot tapos bibigyan mo ko ng living water. Verse 12, art thou greater than our father Jacob, which gave us the well? Ito, dinala naman niya ang argument ngayon dun sa kayabangan ng historical. Alam mo, kung ikaw, meron ka sikretong balon, hindi mo pwedeng magpasan yung lolo namin na si Jacob. 2,000 years na, ang sabi niya rito, sabi niya, binigay niya sa amin itong balon na to, at dito na uminom sila, pati yung mga anak nila, apo nila, pati mga baka nila, 2,000 taon na, hindi na uubos. Totoo yan. Ngayon nga, 4,000 years na eh. May tubig pa hanggang ngayon eh. Yung balon na yun, pag pumunta kayo, no? Tama nga naman. Kung may pinaka-greatest na balon, eto na yun. 2,000 years, hindi siya nauubusan, no? Tapos ikaw sasabihin mo, living water, I don't believe that. Sabi niya. Okay, dinala nila. Alam mo sabi ng Panginoon? Verse 13, inulit niya ulit, sabi niya, Jesus answered and said, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Dapat pag nagsusawinin ka, matyaga ka. Sabi niya, alam mo babae, yung pag uminom ka sa tubig na pinagmamalaki mo, di ba makukuha ka ulit? Verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him, siya mismo nagbibigay ha. Kung hindi sa Diyos, hindi niya kayang ibigay yan. Pero kung ikaw, tatanggapin mo itong tubig na ibibigay ko sa iyo, ano sabi ng Panginoon? He shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Yung mga born again, alam nila to. Na kapag nasa iyo na ang Panginoon, ikaw yung may karapatang kumanta na nasa iyo na ang lahat. No? Sabi nga ng isang quotation, kung si Kristo ay nasa iyo na, then ano pang hahanapin mo? No? Pero kung wala si Kristo, kahit nasa iyo lahat, sabi ng Matthew, aamin ng tao, kayamanan ng buong mundo. Mapahamak naman ang kaluluwa niya. Bisa may pwedeng pinakamayaman ka, mapupunta ka sa impyerno eh. Sa Luke 16 nga, yung mayaman ang napunta sa impyerno eh. Hindi siya nailigtas ng kanyang kayamanan eh. So, ang sinasabi ni Jesus, kung sino man ang uminom dito sa tubig na ibibigay ko, ang ibig sabihin niyan yung eternal life yan. Di ba? Ang sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap sa kanya, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, ang tawag doon relationship. Yun ang sinasabi ko sa inyo, ang hinahanap nating relasyon, relationship na kailangan natin, mali eh. Hinahanap muna natin sa tao. Na yung tao, normally hindi niya maibibigay yan. Ang bibigay sa'yo ng tao, disappointment.
Lahat tayo, baliktaran lang yan. Hindi yung asawang babae na disappoint sa lalaki, yung lalaki na disappoint din sa babae. Bakit? May kulang eh. Hindi pa natin ginagawa yung una eh. Ang gusto ng Panginoon, ang tao dapat dalawang relationship natin. Isang vertical, yan na yung pang-spiritual. Kailangan kumonekta ka muna sa Diyos. Pag maayos na yung connection mo sa Diyos, pag born again ka na, nakanan niya, may living water ka na, maayos mo tong horizontal. Yung horizontal marami. Sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, kasama sa trabaho, kasama sa simbahan. Ang dami nating karelasyon eh. Pero hanggat hindi mo inaayos itong vertical muna sa Diyos, magkakagulo to. Magulo to. Hindi mo pwedeng maayos to. Diba sabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Minsan inisip natin pang pera lang yun, pang pagkain. Hindi. Kasama sa relationship yun. Unahin mo muna relasyon mo sa Diyos, dumugtong ka muna sa Diyos, maayos yung relasyon mo sa kapwa-tao. Okay? So yung sabi niya, again, parang maliligtas na itong babae. Sabi sa verse 15, the woman said, Sir, give me water. At ay nakagustuhan niya na yung tubig. Kasi ganda na ng argument eh. Tama yung naman, nasubukan niya eh. Eto pa, balik ko muna kayo sa background. Alam ba nag-iigib siya? Ang kwento talaga sa babaeng ito, dahil nga masama yung reputasyon niya, yun normally, mag-igib na yung marami eh. Yung pinakakaya niyang isang beses lang sa igib, pero marami kahit na gumagapang na siya. Kung paabutin niya yan ng ilang araw, no? Kasi nagkukulong siya sa bahay. Alam mo, ang hirap ng gano'n, ano? Kaya nga ako nagmahal eh. Actually, may karelasyon siya rito eh. Kaya nga ako nagmahal, sabi nila, masarap magmahal eh. Sabi nila, you are free as a bird. So, gawin mo dapat mong gawin. Tapos, nung pinatulan niya itong karelasyon niya ngayon, alam niyo nangyari para siyang preso. Hindi siya makalabas ng bahay kasi nakatulan siya eh. Kasi hindi tama, no? So, ang gagawin niya ngayon, pero dahil wala siyang mainom, mamamatay naman siya physically kung ano bang mahalaga, kahihiyan o uhaw. Now, para maiwasan yung kahihiyan, hanggat maaari tinitipid niya yung tubig niya. Pero pag wala na talaga, lalabas siya pero gagawa siya ng paraan, huwag siya makita ng tao, kaya alas 12 siya nag-iigib. No? Pero, may nakakita pa rin sa kanya eh. Bakit? Ang Diyos kasi yan eh. Diyos siya. Alam ni Kristo na may pupuntang babae dyan eh. At dyan niya siya tatapatan, ano? So ito na ngayon. Sabi niya ngayon, Sir, bigyan niyo ako ng tubig na yan. Naano na siya eh. Okay na siya eh. Bigyan mo ako ng tubig na yan. Give me water that I thirst not. Neither come hither to draw. Kaya nang mali ang rason niya eh. Bigyan mo ako ng tubig. Parang gusto ko maligtas, pero para hindi na ako mauhaw at hindi na rin ako lumabas. Nanigurado siya. Para hindi na siya lumabas kung talagang meron. Masa may taong ganyan, no? Pag-aalokin mo sila, buhay na walang hanggan, mali ang paniwala nila. Ibig ba sabihin niya, hindi na ako magugutom, hindi na ako magtatrabaho? Hindi. Relasyon muna yan sa Diyos para yung kaluluwa mo, huwag mapunta sa impyerno. Pero aayusin niya pa rin yung physical. Siya, bigyan mo ko. Now, ang talagang ibig sabihin dito, maraming tao, pag nakita nilang si Jesus lang ang daan, para huwag kang mapunta sa impyerno, sasabihin na, hindi po, tinatanggap ko si Jesus na aking tagapagligtas. Pero alam niyo, ang kumpletong doctrine sa Bible, marami nagtuturo na gano'n eh. Tanggapin mo lang si Jesus, ligtas ka na. Ang dami, nagtaas ng kamay, o kaya, sige po, Jesus, tinatanggap kita, pero alam niyo, ang kumpleto, hindi mo lang tatanggapin. Kailangan, magsisi ka muna sa kasalanan mo. Kaya magsisi ka muna sa, kaya nga, ang kumpletong salvation, repentance, aminin mo muna na makasalanan ka, pagsisiyan mo yan bago mo tanggapin si Kristo. Kasi sa repentance, sinasabi mo, makasalanan ako, Panginoon, dadalhin ako ng kasalanan ko sa impyerno, hugasan mo po ako. So yun ang repentance, tatalikuran ko na po kasalanan. Pag nahugasan ka na ngayon, malinis ka na, saka mo imbitahan si Jesus ngayon. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Kailangan dalawa. Hindi mo pwedeng tanggapin mo si Jesus bago magsisi. Parang Hindi. Hindi magsisi ka mo. Kasi paano mo siya tatanggapin? Marami tayo. Mauna yung repentance, no? Panginoon, makasalanan po ako, pinagsisisihan ko po ang kasalanan ko. Uhugasan ka ngayon. Pag malinis ka na ngayon, Panginoon, tinatanggap na kita sa buhay. Papasok kasi siya. kapag tinanggap mo siya, magsisisi ka na. Parang Yeah. ganun din. Although, may mga magpapaliwanag sa iyo, kapatid, may mga argument na ganyan, no? Pinag-aawayan ng iba yan. Ngayon, siguro para ma-settle, sabay na. Kung pwede. Pero, ano lang yung minsan, for the sake of paliwanag lang. Pero basta itong mahalaga, yung dalawa. Parang pera yan eh. Cruz at saka yung Cara Cruz, no? Isang pera lang siya, pero may dalawang part siya. Minsan, parang itlog at manok, no? Minsan pinagdidebate yan. Parang ang din talaga dyan, kahit na alin ang mauna, kailangan pareho nandyan. Pero sa akin, logically,
I think, sa akin lang, ano? Pero hindi ko naman kukontrain yung, may mga nagpipreach na ganyan. Paano ka makakapagsisi? Sabi niya, kung wala pa sa'yo si Jesus, kasi wala kang kaya, meron ding magpapaliwanag ng gano'n. Basta para sa akin, hindi na ako mag-argue dyan, pareho dapat kailangan. So, katulad nitong babae, bakit gusto niya tanggapin? Bakit ang sabi ni Jesus, umuwi ka muna. Paalam ka muna sa asawa mo. Kung hindi sa Diyos, ba't niya alam na may asawa? Pauna kanina, bakit alam niya may pupuntang babae ron? Sasabihin ng mga pilosopo, nagkataon lang yung pasto. Tsempuan niya lang yun, no? Talagang uhaw lang siya, pagod, kaya siya nandun. Kasi pagpalagay, pero bakit ngayon lang sila nag-usap, sabi niya sa babae, kasi humihingi na ng tubig, di ba? Parang, ang ibig sabihin ng buhay na walang gan eh. Pero bago ko ibigay yan, sabi niya, dito, go, sa verse 16, call thy husband and come hither. Actually, culturally tama to. Sa Middle East, hindi pwede mag-decide ng babae na hindi approval ng, kahit sa pananampalataya. Okay? Pero hindi lang yung talagang tinutukoy ni Jesus. Tingnan niyo, sabihin ng babae sa 17, the woman answered and said, wala po akong asawa. Kita mo pwede naman yan. Actually, pwede na sabihin sa Panginoon yan. Una, pwede mo na naman sabihin, namula lang si Jesus eh. Pinansya niya lang na may asawa kasi siguro sa mukha, no? Mukhang na siya, kasi burden siya eh. Sabi niya, baka na-tsempuan lang, baka hindi, totoo talagang alam ni Jesus na kung ano yung sitwasyon ng babae. Sabi niya, paalam ka muna sa asawa mo. Yes, sumagot si babae, I have no husband. Ano sagot ni Jesus ngayon? Eto mas malupit, hindi nahula to. Sabi ni Jesus, totoo naman wala kang asawa eh. Thou hast well said, I have no husband. Totoo sabi mo wala kang asawa. Kasi sabi sa verse 18, nagkaroon ka na ng 5 asawa, at yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Hindi nun. Hindi na alatsamba yun. Ba't niya sasabihin, nakalima ka ng asawa? Eh, may sila nagkita, no? Pwede mo pa yun nga ngayon ka magkita. Ako nga sa church, di ba? Kahit ito mga to, lagi ko sinabi, hindi ko alam kung may asawa kayo, dalaga kayo, I don't care. Pero kung tutusin, mas maganda sa nagtuturo yung alam eh, yung background. Pero hindi ko na, baka sabihin nyo, nag-ano ko sa privacy nyo, no? Ano na ako, no? Pastor, siya eh. Ngayon lang niya nakita ito, ilang beses na tayo magkakasama, wala pa akong alam sa background nyo, no? Kasi tao lang ako. Siya, wala pang isang oras sila nag-uusap. Unang-una, tawagin mo asawa mo. Actually, ginamit niya naman yung salitang yon para paaminin siya sa kasalanan. Okay? Nag-deny siya. Wala akong asawa. Lalo siyang dinin ni Jesus. Totoo naman, wala kang asawa eh. Nakalima ka ng asawa, may pangalim pa. Now, papaliwanag ko yung kultura, baka ma-misinterpret niyo. Ang ibig sabihin na nagkaroon ng 5 asawa, it doesn't mean na sabay-sabay. Sa kultura kasi nila, pwedeng nag-asawa, namatay. Alam niyo may kultura mga Hudyo, kung 5 kami magkakapatid na lalaki, yung panganay, asawa ni Maria, hindi sila nagkaanak, yung pangalawang kapatid, obligado. Hindi na kailangan ligawan. Obligasyon niya yung pakasalan niya yun. Hanggang di nagkakanak. May ganyan nakalagay sa Bible eh. Ito pa kaya tayo eh. Namatay yung pangalawa, kailangan pakasalan siya ng pangatlo. Binata. Hanggang magkaanak. So possible yung gano'n na nangyari sa babae nito, no? Na legal siyang nakapag-asawa, pero nawala isa-isa, either by death, or pwede rin sa kanila divorce. Now, hindi ko ini-encourage ang divorce sa atin, wala niya. Pero sa kanila kasi, allowed yun. Pwede kang ma-divorce, although hindi ka looban ng Diyos, pero pwede mag-asawa. Under the law of Moses. So, possible yun. Anong gusto ko ipakita? Di ba, ang pinakamahalagang kailangan ng tao, relasyon. Itong babaeng ito, katulad din natin siya. Naganap siya ng karelasyon. Yung una, hindi ko sinasabing lahat namatay, pwede nga nasubukan niya yung isa, nagkahiwalay, either by divorce o kung ano man, then bumato na naman, sinubukan niya, nakalima na. Bakit hindi siya nagsasaksi? Kasi wala pa siyang relasyon sa Diyos. Tapos yung pang-anim ngayon, alam nyo, malamang nga yung 5, kinasal siya eh. Kasi husband ang tawag eh. Sa Bible kasi pag husband, yung legal, no? Yung pang-anim, sabi niya, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. So, ibig sabihin, live-in. May pang-anim pa siya. Kaya lang siguro nadala na siya. Sabi niya, nakaka-5 na ako, hindi ako nagsasaksi. Pwede ba trial and error muna? Tawag ko, di ba yung living, gano'n. Pero tinutokso na siya ng mga kababayan niya kasi alam yung buhay niya, no? Diniin talaga siya ng Panginoon. Hindi. Nakalima ka ng asawa, yung kasama mo hindi masawa. Alam mo, nagulat yung babae. Sabi niya ngayon, Sir, I perceive that thou art a prophet. Inaaral muna natin ngayon yung evasion niya, no? Umiiwas siya.
Kanina yung reputasyon niya, ngayon yung evasion, nag-iwas siya, sabi niya, sir, mukhang propeta kayo ah. Sabi niya, medyo, alam niyo, maganda rin dito, kahit paano, tumataas ang pagkakilala niya sa Panginoon. Kanina kalaban eh, Hudyo ka, Samaritano, minsan kalaban kita. Sumunod, o sige, dahil sa tubig, tatanggapin yung sir na ang tawag niya, no? Dito, ano na eh, prophet na eh. Okay, tumataas na. Mga nahalata ko, propeta kayo. Okay, sa verse 20. Our Father, pero may argument na naman, may bakod na naman. Sabi niya, pero sabi niya, kahit propeta ka, kami mga Samaritano, nag-worship kami sa bundok na to. Napunta ko tong bundok na kung saan sila nag-uusap. Tawag dito, Mount Gerizim. No? Dalawang bundok yan na magkatapat eh. No? Yung isa, Mount of Carsin, yung isa, Mount of Blessing. Mount Gerizim at saka, nakalimutan ko na yung isa, dalawang bundok yan. Pero nasa Samaria yan. Iba yung Jerusalem. Jerusalem, nasa Judea, malayo. Pero dinala niya usapan sa reliyon. Yung mga magulang namin, dito kami sumasambay, may reliyon kami dito. Yet kayo, doon kayo sa Jerusalem eh. Sabi niyo, doon lang ang worship eh. Anong sagot ni Jesus ngayon? Jesus said unto her, woman, believe me. The hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Parang, kung ang babae naglalagay siya ng bakod, si Jesus lagi naglalagay ng tulay. Sabi niya, babae, na natin pag-usapan yung religion. Noong unang panahon, totoo yan. May kanya-kanyang lugar. Ang mga Hudyo sa Jerusalem, kayo dito. Pero darating ang panahon, ang sabi ng Panginoon sa verse 23, but the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and truth, for the Father seeketh such to worship Him. Darating ang panahon, hindi na natin kailangan ng isang lugar lang. At actually, ito na yun. Nung dumating si Jesus, tinanggal niya na yung bakod. Ang pagsamba na ngayon sa Espiritu na lang. Ang Diyos sa Espiritu, at kung nais mo sasambahin, sa Espiritu, katotohanan. Kaya nasa iyo si Jesus na siyang katotohanan at nasa iyo ang Holy Spirit. So, parang binibreak niya ngayon yung wall ng reliyon, no? O, tingnan natin ang sabi na ng babae. Verse 25. The woman said unto him, I know that Messiah is coming, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. Parang umiiwas na naman siya, o na, ayaw ko na usapan na yun. Basta kami, may tinuturo din sa amin na may Misayang darating. Yung mga Hudyo, may sinasabi ng Misaya. Sabi niya, pag dumating na lang siya, sa kanya na ako makikinig. Alam niyo, sabi direkta ni Jesus, dito kayo magugulat. Sa verse 26, then Jesus said, I that is speak unto thee. Amen. Sabi niya, babae, alam mo, ang tagal na talaga akong iniuhula eh. Yung hinihintay nyo, nasa harapan mo na. Buti pa yung masamang babae, nakilala niya yung Misaya. Pero yung mga Pariseyo na high priest, di nila tinanggap si Jesus na Misaya, pinapatay pa nga nila eh. Nakita niyo ang irony ng buhay? Minsan kung sino pa yung makasalanan, siya yung madaling tumanggap sa tagapagligtas. Kasi nakita niya yung pangangailangan niya ng kaligtasan. Ang religyoso, hindi siya naliligtas kasi akala niya mabait siya. Akala niya wala siyang kasalanan, sila ang imposibleng maligtas. No? Pero yung makasalanan na katulad natin, alam natin yung pagkukulang natin, pag pinakita ng Diyos, o makasalanan tayo, dadalhin tayo sa impyerno, Panginoon, patawarin mo ko. Magsisi. Alam mo, tinanggap ng babae. Yung, ang Panginoon, no? Ngayon, pakita ko na sa inyo yung kanina, una ko tinuro sa inyo yung situation niya, Samaritan siya, taga-Sychar, masama reputasyon niya, pero kanina, di ba, pinagmamalaki niya yung water pot niya. Minsan, ganyan ang tao eh. Kung ano lang yung meron siya, yun ang paglalaban niya. Kaya kayo huwag kayo magugulat pag ang tao, kunwari, katabi nyo. So, Pilipinas, may lupa siya, no? Kakapiraso ng lupa. Pag ikaw nagbakod na lumpas ng 1 pulgada, naawayin ka, didimanda ka. Bakit? Yun ang pag-aalala niya, sobrang ano niya eh. Kaya kung alam niyo yung principle, ganun yun. No? Tapos sa trabaho niya, kunwari, ito yung obligasyon niya, pinamimasukan mo, magwawala yan, no? O kaya, meron siyang boyfriend pa lang, ano? Napakapangit naman. Nakipagkwentuhan ka lang, galit na galit, sinus na sinus sa'yo. Napakapangit naman, pinagsinop ha? Kasi napakahalaga sa kanya nun eh. Yun na lang, etong babaeng ito, physically, ang pinakamahalaga sa kanya yung water cut. Kasi nagtatago siya eh. Yun ang magagamit niya lang para makakuha ng ikabubuhay niya eh. Kanina, pinagmamaramot niya kay Jesus. Sabi niya, ba't ka humingi sa akin ng tubig, kaaway ka namin. Hindi niya, ayaw niyang, parang gano'n, akap na akap niya yung water pot. Mamaya makita niyo yung pagbabago niya, no? Naligtas ng babae na to. Kinilala niya si Jesus bilang Misaya. Parang yung sinasabi namin sa inyo, tanggapin mo siya bilang, tinanggap niya.
makita natin ang conversion. May nagbago sa buhay niya. Una, tinanggap niya si Jesus. Dalawang bagay ang tinanggap niya bilang living water. Tinanggap niya sa buhay niya bilang tagapagligtas. Tapos bilang Messiah, no? So tinanggap niya yan. At nagbago. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, bagong nila na. Makita niyo, walang isang araw may pagbabago sa kanya. Tingnan natin yung pagbabago. Alam niyo yung ginawa nitong babae pagkatapos nun? Verse 28. Tingnan niyo. 27 muna. And upon this, habang kasagsaga, kaya ako, pag nag-preach ako, sinasabi ko kay Brother Darwin sa mga lalaki, tulungan niyo ako. Pag nag-preach siya, parang nag-o-opera yan. Tapos biglang may darating na, may na-late, o biglang kanina, may biglang pumapasok kasi may kasunod tayo. Kailangan na lang yung kontrolin niyan. Kasi madidistract yung tao eh. Etong babae, ang dami sa, dumating naman itong mga 12. Ano sabi ng 12? Sabi sa 27, upon this, came his disciples, and marveled that he talked with the woman. Alam mo, parang sabi nila, ako, dinadramatize ko kasi alam ko yung kultura. Sabi, parang ganun siya. Kasi bawal na eh. Hindi naman nila alam na may babae doon. Kasi sila, ayaw lang nilang tumungtong sa lupa ng Samaritan. Ang tanong ko nga sa inyo, wala bang panaderia sa malapit? Meron. Pero hindi sila doon bumili. Lumayo pa sila. Yung labas, kumbaga sa Yerevan, no? May maraming panaderia. Dahil Samaritan yung mga nandito, pumunta muna sila sa Gyumri, no? Para doon bumili kasi mga Hudyo yung mga may-ari yung nagtitinda. Kaya natagalan din sila, pero yung pagkamatagal nila nakatulong din kasi ang Panginoon, nakapagpaliwan. Tapos bigla sabi nila, ay bakit siya nakikipag-usap sa babae? Yan ang sabi dito eh. They marveled that he talked with the woman. Kaya lang, hindi sila maglalakas doon. Ay, ba't mo siya kinakausap? Hindi pwede, Panginoon nila eh. Pero sa isip nila, may naglalaro, no? May nakausap to, no? And then, ang ginawa ng babae, balikan natin si babae, verse 28. When the woman then left her water pot, and went her way into the city, and said unto the men. Alam mo, ang unang pagbabago makita nyo dito, hindi na siya naging, from being selfish, yung selfish kanina yung, nakapakap niya yung pwedeng makapag-sagot sa kauhawan ng Panginoon, ayaw niya magbigay eh. Ngayon, iniwan din eh. Alam mo, ganun kapag na-born-again ka, yung mga bagay na mahalaga dati sa'yo, na hindi mo maiwanan, kaya mong isuko sa Panginoon eh. Sabi ni Pablo, what things na naabot ko nung hindi pa ako mananampalataya, ngayon tinuturing ko na dam na lang. Alam yung dam? Pakiramdam niya, tain na lang. Yung mataas na pinag-aralan niya, yung relihiyon niya, yung awang gawa niya, wala. Dahil may natagpuan siyang mas mahalaga. Sino yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi pag naunawaan niyo, siya yung the greatest talaga. Natagpuan mo na siya, kaya mo nang bitawan lahat. No? Etong babae, nabitawan niya yung pinakamahalaga niya. Water pot, iniwan niya eh. Ba't niya iniwan? Kasi tatakbo siya. Ba't siya tatakbo? Di ba kanina natatakot siya sa mga tao? Ngayon pupunta siya sa mga tao. Diba? Sabi dito, iniwan yung water pot para tumakbo siya, pumunta sa city, at kinausap niya yung mga lalaki. Di ba takot na takot niya siya? Bawal sa kultura yon. Pangalawa, nagtatago siya. Kaya niya iniwan yung water pot kasi pabigat yun eh. Minsan sa buhay natin, meron tayong mga bagay na hindi maiwanan, hindi ka makakapag-serve sa Panginoon. Hanggat hindi mo iniiwanan sa buhay mo, kung anumang kahinaan yan, kasalanan, yun ang water pot natin eh. Iwanan mo yan para makatakbo ka ng matuloy kasi yung natutunan mo, napakasarap, napakaganda, napakamahalaga, kailangan mo i-share sa iba. Hindi na siya selfish. Kanina selfish siya eh. Water lang eh, pinagmamaramot niya. Ngayon, living water na ang pamimigay niya sa mga tao. And to think na, ako nga, imagination ko, patawarin niyo ako pag nag-imagine ako, no? Malamang, kung buhay naman, di ba sabi ko, pwedeng patay ng mga naging asawa, pwedeng nahiwalay din siya. Malamang, isa, or yung lahat na nakarelasyon niya, na kaaway niya na ngayon, pinuntahan niya. Oy, bagamat wala na tayo, breaks na tayo physically, pero meron akong nakilala, gusto ko makilala nyo rin para makapunta kayo sa langit. Hindi kaya niya. Now, minsan meron mga Christian, Pastor, di pa ako tapos sa Bible school. Pastor, kasi save ko lang. Eto nga, wala pang isang araw. Hindi pa nga nabaptize to eh. So hindi dahilan yung bago ka para mag-serve ka sa Panginoon. Pag gusto mo talaga, pwede ka mag-serve, no? So, tumakbo siya, no? Ngayon, ano sabi ng mga tao sa city? Then they went out of the city. Verse 29. And see a man, siguro sabi naman, tingnan itong babae ito, lalaki na naman siya sa buong bibig niya. Siyempre, yun ang judgment nila sa kanya eh. Eto ang dami ng lalaki na naman ito. Pero ibang klaseng lalaki na yung pinapakilala niya. No? Sabi niya, ali kayo, magsiparito kayo,
meron akong nakilalang lalaki, ang dami niyang sinabi sa akin, imposibleng masabi to ng isang tao kung hindi siya ang Kristo. Sabi niya, eto na yung Kristo iniintay natin. Biro mo, nagkukonvince na siya. Ginawa naman ng mga lalaki, out of curiosity, then they went out of the city, came unto him. Pumunta rin sila sa balon. Verse 32, but he said unto them, I had meat to eat, that you know, ang sinasabi niya rito yung mga alagad niya. Alam mo, importante ito salita sinabi, Panginoon, kumain ka, alam namin gutom ka. Alam mo ayaw kumain ng Panginoon? Hindi, meron akong pagkain na hindi nyo alam. Ano yung pagkain na yung kalooban ng Diyos? Hindi lang yung pag-aaral ng salita ng Diyos, anong gagawin mo sa natutunan mo? Yan ang pagkain natin. Kumbaga, yan ang preoccupation natin. Yan ang kaabalan natin. Sinabi niya yun sa mga lagad. Verse 33, therefore said the disciples, tingnan mo, iba na naman yung report. Sabi nila, meron kaya nagbigay ng pagkain? Baka yung babae, binigyan siya ng pagkain. Meron possible na gano'n, no? Hindi nila maunawa yung sinasabi ni Jesus. Verse 34, Jesus said unto them, my meat. Ito na. Nilinaw niya, ang pagkain ko is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Tayo, ang pagkain natin ngayon ay Great Commission. Ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Okay? Tapos tumalun na lang tayo dito sa verse 39. And many of the Samaritans, mga lalaki to, of that city believed. Naniniwala sila kay Jesus. Mga kapatid, ganito minsan hindi mo pa alam yung paliwanag. Huwag ka mag-alala, dalhin mo lang siya kay Jesus. Yun ang ginawa ni Samaritan eh. Hindi niya naman di ba, sinopla nga siya. Ano ba naman yan? Hindi, basta punta lang kayo, hindi ko kayang paliwanag eh. Pwede bang tignan nyo lang? Hindi nagpunta kasi curious lang sila. Nung si Jesus na nagpaliwanag, naniwala sila. Pero naging tulay din yung babae. So sabi ko sa inyo, ano yung pagbabago niya from being selfish to selfless? Pangalawa, from being isolated to being liberated. Ano yung isolated? Kanina nagkukulong siya eh. Umiiwas siya sa tao eh. Ngayon Kristiyano ka, dapat maano ka sa tao. Yung bang gagawin mo lahat para maging katanggap-tanggap ka sa tao kasi witnessan mo sila eh. Kaya nga yung sinasabi ko, yung paggawa ng mabuti, pag Kristiyano ka, hindi mo kailangan yan para maligtas kasi ligtas ka na eh. Pero kailangan mong gumawa ng mabuti para makumpinsi yung hindi mananampalataya. Talagang binago siya. Meron nangyari sa kanya. Ano kaya yun? Yun. Curiosity yun. Para maidala mo siya sa Panginoon. Pero kung ang buhay mo, dating buhay mo, ganito, ang kasalanan mo, ang bisyo mo, tapos na-born again ka na, totoo, nagsisi ka, pero hindi mo iniwan ang kasalanan mo, hindi mo makukumbinsi yung iba. Wala namang pagbabago eh. Ba't mo pa ako, dito nga, nagagawa akong kasalanan ko, dadalhin mo ako dyan. Ganon din, gagawa rin ako ng kasalanan. Ang maganda talaga, ipakita mo na may pagbabago. So, isolated siya, naging liberated siya, malaya tayo. Yan ang sinasabi sa Bible, ang isang Kristiyano, pag na-born again na, hindi ka lang lumaya kay Satanas. Dalawang klaseng kalayaan yan. Hindi ka lang lumaya sa kasalanan. Lumaya ka pa para maglingkod sa Diyos. Mawawala yung takot mo, mawawala yung hiya mo, kasi alam mong pinatawad ka na ni Jesus. Wala kang pakialam kung ano ang reputasyon ng iba sa'yo. Okay, pangatlo, from being cold to being bold. Hindi yung bold na boreless, ano? Ang isa na bold dito, mula sa pagiging cold, alam mo yung kanina laging, ayoko, huwag tayo mag-usap, iwas, malamig. No? Pero ngayon, naging mainit sa Panginoon. No? Ano pa? From being argumentative to being appreciative. Sabi niya sa verse 29, nung kinukumbinsin yung mga lalaki, sabi niya, tingnan nyo lang. Bakit niya na alam lahat ng ginagawa ko? Hindi kaya sa si Jesus, parang ang tawag dito, from being argumentative, kanina ina-argue niya si Jesus eh. Ilang argument yung para makaiwas siya eh. Ngayon, ina-appreciate niya na. Kaya pala ganon, sigurado siya na yung Messiah, no? O, limang pagbabago. From being the center of attraction to being acting as a letter of recommendation. Tingnan sa 39, marami sa mga Samaritano of that city believe on Him, kay Jesus, for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. Parang recommendation. Alam mo, pagka yung dating buhay niya, alam mo ganun eh. Mapababae ka, mapalalaki ka eh. Pagka maraming umahanga sa'yo, gusto mo lahat nag-appreciate sa'yo. Pagka merong hindi nag-appreciate, inggit ka lang. Mga gano'n, no? Puro ang sentro lagi ng buhay mo, yung ikaw dapat ang hinahangaan, ikaw dapat ang sikat. Pero ngayon, wala na siyang pakialam sa reputasyon niya eh. Kasi ang Panginoon na guys eh, ang ginagawa niya na ngayon, imbis na nagiging letter of recommendation siya, nirekomenda niya si Jesus. I don't care kung anong reputasyon niyo sa akin, hindi naman ako magliligtas sa inyo, puntahan niyo lang si Jesus. Pagbigyan niyo lang ako, lapitan niyo lang si Jesus. Pakinggan niyo lang yung sasabihin ni Jesus, gano'n lang. Hanggang sa magbago. And then finally, ang tawag ko, tingnan sa verse 42. And said unto the woman,
dahil naniwala yung mga lalaki, alam niyo, pinigilan pa ng mga lalaki si Jesus, verse 40. So when Samaritans welcome unto him, nang makakausap si Jesus, they besought him that he should tarry with them, and he abode there 2 days. Di ba yung babae nga, ni isang minuto ayaw niya magtagal kasi Samaritano? Lalo na itong mga lalaki, dapat galit sila kay Jesus kasi ano to, Hudyo to. Pero dahil na-appreciate nila yung turo ni Jesus, pinigilan pa siya ng 2 araw. Mag-stay pa. Ganun yan eh. Minsan yung tao, pagka sa Bible study, ayaw niya, iwas ng iwas, no? Parang si Brad, kamanti nga eh. No, talagang napakailang. Pero nung nasave siya, naunaan niya pa kami. Sorry to say, no? Nauna siya sa amin dun sa church. Pag umaattend siya talaga hanggang sa kunin siya ng Panginoon, no? Ganun eh. Na parang sasabihin mo, ano, tagal na akong nililigawan ng Panginoon, ang tagal na akong sumabawi ako sa Kanya. Babawi daw siya, no? Okay, anong sabi ngayon ng mga lalaki? Ang sabi nila, so when the Samaritan, pinahinto rin ng 2 araw, and many more. Hindi lang yung tinawag ni Samaritan, pati yung mga lalaking yun, nag-invite rin ng pamilya nila, kabarkada nila, ang dami, many more believe because of his own words. Verse 42, dito tayo magtatapos, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves. Isang ganun lang. Yung kayang paliwanag, ituro mo lang sa kay Jesus. Tapos sabi nila, dahil nakinig sila kay Jesus, hindi na kami naniniwala dahil lang sa sinabi mo. Narinig na namin siyang direkta ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior. of the world. Na-prove nila na ito na pala yung hinihintay natin. So, kita nyo? Isang babae na, ang tawag ko rito, from being a family destroyer, siyempre kung mag-i-stay siya dun sa dati niyang buhay, alam mo, bawat kasalanan gagawin natin, dinidestroy natin pamilya eh. Okay? Pero ngayon, ano na siya? Being life and community builder. Pagka nilalapit mo ang tao kay Kristo, nababago ang buhay niya. Hindi mo sinisira ang buhay niya, binabago mo. Pag nabago ang isang tao, nababago yung buong pamilya niya. Pag nabago yung pamilya, nababago yung community. Ganun ang epekto ng Ebanghelyo, no? So sana, nakita natin sa mensahe nito, ulitin ko, the greatest need of a person is not resources, not religion, but a true and lasting relationship. At huwag niyo munang ibigay sa tao yan, no? Kay Kristo muna, para hindi kayo madala, no? Kaya nga pala ang pinakadakilang utos, ang sabi sa Bible, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Kanina, yung message natin, no? With all thy soul, with all thy mind, with all thy might. Ang ibig sabihin, relationship muna vertical. Pero may pangalawang utos. And thou shalt love thy neighbor as thyself. Pero mauna muna yung sa Diyos. Ayusin mo muna yung vertical bago mo mahalin ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sana, meron tayong natutunan, again, na isang babae na sa ibang tao, ano na siya, kumbaga, dinyudge na siya na wala ng pag-asa. Sa Panginoon, walang taong hindi ka pwedeng magkaroon ng pag-asa sa Kanya. No? Siya lagi yung, kahit isa ka lang na ililigtas niya, bababa pa rin siya, magpapapago pa rin siya sa Kalbaryo, kahit alam niya isa lang ang tatanggap sa Kanya. Ganun tayo, kahalaga sa Kanya. No? So sana tayo rin, pahalagan natin ang bawat isang tao. No? Iwasan nating ipag-pray natin sila kahit inaaway tayo o may nakakaaway tayo, just pray for them kasi mahal sila ng Panginoon kung paano mahal niya tayo, no? Kung yung banal nga, minahal niya yung makasalanan, tayo, makasalanan tayo. Dapat, mas lalo natin mahalan yung kapwa natin, makasalanan. Kasi kapareho lang natin sila eh. Kung yung banal nga, kinaya niyang mahalin yung makasalanan eh tayo, makasalanan tayo eh. Mahalin natin ang kapwa natin makasalanan, ilapit natin sila sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa oras na binigay ng mga kapatiran na kami po ay nakapag-aral muli ng banal na salita, especially sa New Testament. Panginoon, tunay nga po na katulad kami ng Samaritan woman, lalo na hindi naman talaga kami mga Hudyo, kasi kami kasama sa lahi ng mga Hintil. Subalit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, ay bumaba ka dito, Panginoon Hesus, upang tubusin ang aming kasalanan. At ngayon nga po ay 2,000 na ipinapakalat mo ang mabuting balita. Salamat at naabutan kami, Panginoon. Nawa itong aming nalaman, katulad ng Samaritan woman, ay magbunsod din sa amin na ipakilala ka namin sa ibang hindi pa nakakakilala sa iyo. At kung meron man pong isa o dalawa o sino man pong hindi pa nakakakilala, katulad nawa ng Samaritan woman, gawin namin ang 2 hakbang na mahalaga. Una, ang pagkilala na kami po ay makasalanan, katulad po ng babae, na bagamat nung una siya'y umiiwas, siya'y tumatanggi, but finally na-realize niya ang kanyang pagkakasala dahil ang Diyos mismo nagsabi sa kanya na siya po ay nasa kasalanan. Panginoon, tulungan mo kami
na pagsisiyan namin, aminin namin ang aming kasalanan at magpakumbaba kami sa iyong banal na harapan. At pangalawa, Panginoon, kilalanin ka namin bilang Messiah, bilang living water. Kung meron pa kung hindi nakakatiyak ng kaligtasan sa oras na ito, ikaw po ang kumausap sa kanila. Habang patuloy po na kayo po, nung nakaraan, meron nang tumanggap sa Panginoon, pero baka lang, no? Meron pang, hindi mo pa ginawa yun personally, pwede mo gawin ngayon kahit mag-isa ka lang, no? Ang paksa ay dadalhin pa rin sa kaligtasan dahil gusto ng Panginoon maligtas tayo lahat. So kung meron dito na katulad tayo ng Samaritan woman, o kahit na tayo yung religious person, pareho lang ang gustong pagawa ng Diyos, aminin natin makasalanan tayo. Si Pablo, religious siya. Kumbaga, hindi niya ginawa yung karaniwang ginawang kasalanan ng tao, pero ang kasalanan pala niya, pagtanggi kay Jesus bilang Diyos. At sinabi niya, I am the chief of sinners. No? So, maaaring wala tayong nagagawang kasalanan sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, tayo ay makasalanan. No? So, kailangan munang gawin natin, Panginoon, ako po'y makasalanan. Then secondly, sabihin mo, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang kasalanan ko. Sumasampalataya ako ng pagkapako mo sa krus ang nagbayad ng aking kasalanan. Meron po ba kahit isa, dalawa, salamat po. Salamat po, nakita ko po yan. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, tayo po ay muling mananalangin. Pwede po kayong sumunod kahit nagtaas ka ng kamay o hindi. Kapatid, gawin po natin, ibase po natin sa ating inaral ngayong oras na ito. Kayo po sumunod sa akin sa panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Na ikaw, kahit ikaw po'y anak ng Diyos, ay bumaba ka sa lupa, nagkatawang tao, nabuhay ka sa kabanalan, subalit ipinako ka sa krus bilang isang makasalanan. At ngayon po, Panginoon, inaamin ko po na ako isang makasalanan. At handa po ako magsisi at talikuran ko po ang aking mga kasalanan, katulad po ng ginawa ng Samaritan woman. Panginoon, ugasan mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo na isinakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At matapos mo pong linisin ang aking puso at ang aking kaluluwa, inaanyayahan kita, Panginoong Yesus. Pumasok ka po sa aking buhay at dito ka po manirahan bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa at Panginoon ng aking buhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng katiyakan mula sa oras na ito, napatawad na po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At ako po'y ginawa mo na anak ng Diyos sa pananampalataya. Maraming salamat po. Dalangin ko po ang lahat ng ito na may pagtitiwala. Nangalang sa pangalan po ng aking Panginoon Kristo na aking tagapagligtas. Amen. Amen.